Tila ordinaryong gabi lang ito sa basement ng isang ospital sa Taguig. Nang biglang mapatakbo ang isang sikyo. Bigla nang nawasak ang pader matapos suwagin ng SUV. Paano yan nangyari? Ang Aksyong Balita, umpisa na! Taas pasahe sa jeep at bus, ipatutupad na sa Nobyembre. Mga commuter, umaaray na. Masyadong mahal. Presyo ng lechon, posibleng pumalo sa 1,000 piso kada kilo sa Desyembre. Mga hotel sa Boracay, magtataas din daw ng singil para makabawi sa mga nawalang kita. Presyo naman ng shabu sa Metro Manila, bagsak presyo daw ngayon ayon sa PIDEA. Nasa streets na, ginagamit na itong shabu na ito. Sa Aksyon abroad, jackpot sa loto sa Amerika umabot na sa $900 million o higit 48 billion pesos. Sa Sports Center sa Aksyon, sunod na laban ni Manny Pacquiao, malapit na raw ikasa. Sino kaya ang makakalaban niya? At sa Happy News, ang lip-sync battle ni Daddy at ng kanyang baby. Nakaporma yung military. When we know that it's not getting out of hand. You elect with me as president, you must have trust with me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka. The Comelec has ruled, and we would like to abide by the rules of the Comelec, that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Aprobado na ng LTFRB ang taas pasahe sa jeepney at bus simula Nobyembre. Pero isang opisyal ng ahensya nagsasabing hindi dapat ginawang permanente ang fare hike. Umaaksyon si Gerard de la Peña. Magiging 10 piso na ang minimum na pasahe sa jeepney pagsapit ng Nobyembre. Ginawa ng permanente ng LTFRB ang pisong provisional fare hike at dinagdagan pa ito ng piso. Magandang balita ito para sa jeepney drivers. Siyempre, sa akin, makakatulong yun. Yung 2 pesos. Kasi sa hirap ng ngayon, sa krudo, kaya mahal. Kaya mas maganda rin sa amin yun. Yung dagdag na yung sa amin pasahe. Sa pamasahe. Bukod sa jeepney, tataas din ang pasahe sa mga pampasaherong bus. Ang minimum na singil sa ordinary city bus, mayiging 11 pesos na mula sa 10 piso. 2 piso naman na mayiging dagdag sa bawat susunod na kilometro. Sa air-conditioned bus, 13 pesos na ang minimum fare. 250 naman ang singil sa bawat succeeding kilometers. Tataas na rin ang pasahe sa mga provincial bus. As of today, the decision has become officially released but will not become effective not until 15 days after publication. Ang mga commuter umaaray sa pagtaas ng pasahe. Masyadong mahal, especially wala naman pagtaas din sa sweldo. So, yung bilhin din mataas, so masyadong maraming naapektuhan. Ganun po talaga, wala tayong magagawa. Pero syempre, pabigat para sa amin. Maging si LTFRB board member Aileen Lizada, kumontra sa fare hike. Hindi raw dapat gawing permanente ang 2 pisong dagdag pasahe sa jeepney. Inaasahan daw kasing bumaba ang presyo ng diesel kung matutuloy ang plano ng pamahalaan na makapag-angkat ng murang langis mula Singapore. Ayon din sa NEDA, lalo lang sisipa ang inflation hanggang sa 2019 kung ipatutupad ang napakataas na pasahe. Paalala naman sa mga pasahero, konduktor at mga tsuper, hintayin muna ang fare matrix na ilalabas ng LTFRB bago magbayad o maningil ng mas mahal na pasahe. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5. Ito pa ang kailangang paghandaan ang presyo ng lechon. Posible raw umabot sa 1,000 piso kada kilo. Wala naman daw magagawa ang Department of Trade and Industry kundi makiusap lamang sa mga lechonero. Umaaksyon si Laila Pangilinan. Tuwing may espesyal na okasyon gaya ng Pasko, isa sa mga di nawawalang handa ang lechon.
Kaya ngayon pala ang pinag-iipunan na ito ni Aling Mercy. Pero may hangganan ng kaya niyang gastusin para sa star ng kanilang Noche Buena. Hanggang 400 lang sa. Di ba konti? Para malasahan lang, matikman ng laban. Sa ngayon, nasa 7 hanggang 800 piso ang kilo ng lechon sa pamosong pamilihan sa La Loma. 300 hanggang 400 pesos naman ang kada kilo ng pata at ulo. Pero pagdating ng Disyembre, baka mapaatras na si Aling Mercy sa planong bumili ng lechon. Kung noon naha-high blood tayo sa pagkain ng lechon, ngayong darating na Pasko, mukhang maha-high blood rin tayo sa presyo nga lang ng lechon dahil posible raw tumaas ng hanggang 1,000 kada kilo ang presyo nito. Tansya ng maglelechon sa La Loma, kakailanganin nila ng dagdag na 15 hanggang 20% kita para tapatan ang demand sa baboy. Pagtaas ng presyo ng iba pang mga sangkap at gastos sa transportasyon. Pero uunti-untiin naman daw nila ang dagdag presyo at pwede pa ring tumawad. Sa first week niyan, siguro merong konting taas, mga 200 pesos. Yung 1,000 target na yun, 20% na maximum na itataas, siguro mga December 31 pa yan. Aminado ang DTI. Tali ang kanilang mga kamay pagdating sa presyo ng lechon. Tanging magagawa lang daw nila ay pakiusapan ng mga lechonero na babaan ang presyo. Wala tayong price control dyan eh. No? So, masabi nating medyo luxury product din siya while it's a tradition. Umaaksyon, Laila Pangilinan, News 5. Pati mga hotel sa Boracay magtataas din daw ng singil. Pero sa ngayon, matumal pa rin ang dating ng mga turista kahit 4 na araw ng bukas ang isla para sa dry run. Umaaksyon si Sheila Francisco. Halos walang tao sa White Beach ng Boracay kahit ika-4 na araw na ng dry run ang pagbubukas ng isla. Matumal kasi ang dating ng mga turista kahit pinayagan na ang lahat ng Filipino tourists. Sa tala ng Katiklan kag Banjeti Port, wala pa sa 50 ang dumarating na turista kada araw. Paliwanag ng Department of Environment and Natural Resources, posibleng takot pa ang marami sa bagong regulasyon sa isla. Nabibuild up sa isipan ng mga turista natin na baka hindi ako makapasok dahil wala akong booking, baka ganito, baka ganun ang problema. Pero pagdating ng opisyal na pagbubukas ng isla sa October 26, asahan na raw ang dagsa ng mga turista lalo't papayagan na rin ang mga dayuhan. Sa tansya ng Compliant Association of Boracay, nasa 20 sa 68 hotels na magbubukas sa October 26 ay fully booked na hanggang November 15. Kung susumahin, nasa 1,500 kwarto na lang ang available hanggang November 15. May bookings na rin daw hanggang sa Abril ng susunod na taon. Yun nga lang, asahan na raw ang taas presyo ng ilang hotels. Yung possibility naman po na pagtaas din ng mga hotel owners is kasi po meron din silang mga ginagastosan. So may mga utang po itong mga owners na ito na binabayaran din po nila nung time na hindi naman po sila kumikita. The increase would probably be maximum 500 pesos. Puspusan na rin ang konstruksyon sa mga kalye. Sa pag-iinspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Mark Villar, mas malawak at sementado na ang ilang kalsada. May sidewalk na rin. Madaraanan na raw ang isang lane sa main road kasabay ng opisyal na pagbubukas ng isla. Target namang matapos ang iba pang lanes at makumpleto ang sidewalk sa Disyembre. Para sa News 5, Sheila Francisco, One News. Habang nagtataasan ang presyo ng mga bilihin, bumaba naman daw ang halaga ng shabu sa Metro Manila. Ayon sa PIDEA, ito ang patunay na naibagsak na sa mga supplier ang 1 toneladang shabu na hindi na na-recover sa 2 magnetic lifters sa Cavite. Umaaksyon si Romel Lopez. Sa panayam ng The Chiefs ng One News, sinabi ni PIDEA Director General Aaron Aquino na bumabaha na naman ang supply ng shabu sa Metro Manila. Indikasyon daw ito ng pagbaba na naman ng presyo ng iligal na droga. Kung noong kainitan ng war on drugs ay pumalo sa halos 7,000 ang kada gramo ng shabu dahil sa kakapusan na supply. Ngayon ay nasa hanggang 2,000 piso na lamang daw ito sa NCR. Nangyari ito matapos madiskubre na wala na ang tinatayang 1 toneladang shabu na tinago sa 2 magnetic lifters na nakita sa Cavite. It just shows that there are so many supplies of shabu in NCR. And napakamura na ng shabu ngayon sa Manila. Mula noon na-discover itong 4 na magnetic lifter sa GMA na naubos ng droga. So, as I've said, nasa streets na, ginagamit na ito. Kumbinsido si Aquino na sa Metro Manila lang binagsak ang shabu
dahil hindi naman nagbago ang presyuhan sa mga kalapit na probinsya. Dagdag pa ni Aquino, hindi kompleto ang report na binigay ng Bureau of Customs sa Pangulo kaugnay ng nawalang droga sa magnetic lifters, kaya niya nasabing spekulasyon lang ito. Nakapag-report ang Bureau of Customs without me sending a comprehensive report to the President. So nung nakausap ko ang Presidente, sabi ko sa kanya, Sir, this is my comprehensive report about that particular case. Sabi kanya, bakit? Kasi sir, sabi ko, nagbabanggaan yung statements natin. Hindi raw pinimbestigahan ni Customs Commissioner Isidro La Peña ang mga opisyal ng ahensya na sangkot dito. Ang NBI pa raw ang nagsagawa ng investigasyon. Never did I heard the Commissioner telling that he will sack his employees and he will conduct a full-blown investigation on who is the exact people who facilitated this particular magnetic lifters to be out of customs. Sinubukan pa namin kunan ng panig si La Peña na nasa Amerika ngayon, pero paliwanag ng tagapagsalita na customs hindi umiiwas sa isyu ang kanilang hepe. Mas mainam daw na maglabas ng ebidensya PDEA para suportahan ang mga pahayag nito. Siguro bago sabihin yung ganun, no, na dapat maging liable, tapusin niya muna yung investigation dito sa PDEA. And we have to be responsible in saying statements like that in public, in front of the media. Dahil ang taong bayan na naguguluhan sa ganyan, di ba, na para nagtuturoan. Dumisnansya naman ang palasyo sa banggaan ng PDEA at Customs. Hinihintay na lang daw ng Pangulo na matapos ang investigasyon ng NBI. Buo pa rin daw ang kanyang tiwala kay La Peña. Well, the President hasn't said anything about losing trust and confidence. So the presumption is he has the full trust and confidence of the President. Umaaksyon, Romel Lopez, News 5. Susunod, convoy ng opisyal ng FDA tinambangan sa Camarines Sur, 3 police escort patay. Fetus natagpuan sa basurahan sa Recto, Manila. SUV bumangga sa pader at nagdire-diretso sa basement ng ospital sa Taguig. At baby at kanyang daddy nag-lip sync battle. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. I'd like to just, I'm not campaigning for anybody. This is not a brief for Bong. Yung adopted brother ng papa ko, who went also to settle down in Davao. Diyan sa Marilog, kumain pa yung mga NPA, pagkatapos kain, binaril sa bunganga. Diyan sa And si Inday was with me at that time, but she was 16 years old. Wala talagang, we talk, sinamahan ko siya kasi sa bukid, hinaharas yung mga, I was mayor. Sabi niya pa, sabahan mo ako ng mga NPA na yan. Yung project ko hindi matapos-tapos. It was the time, sabi nila, nagbigay ako ng 45. Maniwala niya. Sabi ko sa NPA, pagkain, medisina, magbigay ako. Pero bala, pati baril, alam mo kung sinong papatay sa akin? Ito yung mga army. Pagbaba ko dito, aambusin ako niyan. Kung gusto niyo ako mabuhay, do not, screwed up with so many, Yan ang totoo. So balik tayo dito sa, I don't think there will be talks again. Talks with Missouri will be forthcoming. Just give me time. Total, wala namang barilan doon. So there's a lull there. Let it be. Bong is not my aide anymore. The moment he signed his certificate of candidacy, he ceased to be a government employee. Kung kumandidato siya, I'm not saying anything. Pero alam ba ninyo ang lulo ni Bong? Naglalaro ng golf, dinaanan ng NPA, binarilin sa bunganga. That give you an idea
kung ano ang sentimento niya. Wala akong sinasabi na botohan niya. And let us make a deal here, promise. We make a commitment to the Filipino people. This election, strictly neutral tayong lahat. The armed forces, the police, and the uniformed personnel of government, I am asking you not to indulge in partisan politics. Wala tayong susuportahan. Yung mga kandidato ko, ako lang because this is a political position. But I expect everybody to respect that constitutional prohibition. It's good for the country. And I will announce to the country now that we make a pledge. There will be an election and it will be an honest one. Nobody can use government resources, not even Bong. I will not allow it. As a friend, I can invite him, but he should not. Of course, I will campaign for my candidates. Wala pa naman akong slate. So hanggang dyan lang tayo. And I hate to talk about politics in a crowd like this. Ours is a commitment to our democratic ideals. One is that the military and the uniformed police personnel should not indulge in politics. Tinaksyon ng dalawang aksidenteng kinasangkutan ng mga SUV sa Taguig. Kabilang dyan ang nangyari sa basement ng isang ospital kung saan nawasak pa ang pader. Umaaksyon si Gary De Leon. Kuha sa CCTV habang palakad-lakad ang gwardyang ito sa entrance ng elevator lobby sa basement 4 ng St. Luke's Hospital Taguig, alas 7:30 ng umaga. Maya-maya, napatakbo ang gwardya. Biglang inararo ng isang SUV ang pader ng elevator lobby. Nagdire-diretso pa ito sa kabilang dulo hanggang sa masalpok ang pader ng lobby. Hindi naman nasaktan ng driver na kinilalang si Joan Dizon, 53 anyos. Umamin daw si Dizon na napaharurot niya ang sasakyan habang ipinaparada ito sa basement ng ospital. Sumobra yung tire niya doon sa tire stopper. Gusto niyang ibalik. Inapakan niya ngayon ng madiin daw yung anak. Hindi na rin siya sinampahan ng reklamo dahil sasagutin niya ang pagpapaayos ng mga nasira. Oktubre 2 naman, nang nakuna ng dashcam ang isang SUV na dumire-diretso sa pedestrian lane sa 4th Street, saka sumulpok sa pader ng isang restaurant. Ayon daw sa driver na si Henry Louis Stacy, palabas siya ng 4th Street nang biglang magloko ang sasakyan. Pero sabi ng mga pulis, posibleng may pedestrian na iniwasan si Stacy. Pag may nakita kang pedestrian lane, kasi nakikita ko rin kung makikita natin sa TV, no? Yung mga pedestrian lane sa mga kalsada natin, pag stoplight, sinasakop ng mga driver. Bawal yun. Yun yung tinatawag nating road courtesy, di ba? Wala naman nasaktan at sinagot ni Stacy ang gastos sa mga nasira. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5. Nadiskubre naman ang isang fetus sa tambakan ng basura sa Recto, Maynila. Mag-alauna ng madaling araw na makita ang fetus na nakasilid sa plastic. Tinatayang nasa 5 hanggang 6 na buwan na ito. Inaalam pa ng mga pulis kung may CCTV sa lugar para matukoy kung sino ang nagtapon ng fetus. Patay ang 3 pulis matapos tambangan ng hihinalang miyembro ng New People's Army sa Sipocot, Camarines Sur. Ineskortan ng mga pulis si Food and Drug Administration Director General Nela Sharade Puno papuntang Daet ng pagbabarili ng kanilang mga sasakyan. Nakalayo ang grupo nila Puno pero naiwan ang isang sasakyan. Dito na nakuyog ng nasa 20 na rebelde ang 3 pulis. Iniimbestigahan ngayon kung nagkaroon ng failure of intelligence sa nangyaring insidente. Talagang nakikita natin na talagang intentional lang dahil meron pa palang pumutok na IED doon. Ma-deploy pa lang sila ng road security. That's part of surveillance dapat. No?
Patay ang 2 hinihinalang hold-upper sa Quezon City, habang sa Maynila nahulihan ng higit 3 milyong pisong halaga ng shabu ang lalaking may dati ng kaso sa droga. Umaksyon si Hannibal Palete. Nakulong na noong nakaraang taon dahil sa droga si Salahuddin Tukaw Kendayo at nakapagpiyansa lang noong Mayo. Pero bumalik siya sa dating gawi at muling nahuli kahapon ng PDEA. Aabot sa 3.4 million pesos ang halaga ng shabung nakuha sa kanya. Niutusan lang po ako nito. Bibigyan daw ako ng 5,000 pag naibigay ko daw to sa poster buyer. Pumayag naman ako kasi siyempre bago lang ako dito sa Manila, nag-aanap ako ng trabaho. Naaresto si Kendayo nang makipagtagpo sa agent na nagpanggap na buyer. Dinala pa raw ng suspect ang inakalang kliyente sa roof deck parking ng isang mall sa Ermita para doon magtransaksyon. Very convenient kasi yung mga parking area, like sa mga mall, kasi may mga area doon na hindi abot ng CCTV, tsaka madaling pumasok lang. Pag may sakyan ka, pwedeng ipasok, hindi naman lahat check upin yung sakyan mo. Inaalam na kung konektado ang suspect sa big-time drug suspects mula Mindanao. Katatanggal pa lang ni John Ray bilang service crew ng isang kainan. Kaya naman, napilitan daw siyang magtulak ng droga. Kailangan ko lang po ng pera po eh. Nagbe-birthday na po yung anak ko po. Bukas po. Oh, so aminado ka sa'yo nakuha itong mga illegal na droga? Opo. Nahuli si John Ray at ang kaibigan niya sa buy-bust operation ng QCPD Station 7 sa ilalim ng MRT Santolan Station. Na-recover sa kanila ang 16 na sachet ng hinihinalang shabu at marked money. Dead on the spot ang 2 hinihinalang hold-upper sa Barangay Kaunlaran, Quezon City kaninang madaling araw. May nagtimbre raw sa mga pulis na may 2 kahina-hinalang riding in tandem na nakatambay sa lugar. Pagresponde nila ay nagkaroon ng habulan na nauwi sa barilan. Napuruhan ang 2 angkas habang nakatakas ang 2 nagmamaneho ng motor. Umaaksyon, Hannibal Palete, News 5. Samantala, may 756,000 Facebook users sa Pilipinas ang apektado ng data breach noong nakaraang buwan. Ayon sa National Privacy Commission, sinabi ng Facebook na posibleng nakuhanan ng mga nasabing users ng basic profile information gaya ng full names, email addresses, phone numbers at iba pa. Dahil dito, inutusan raw nila ang Facebook na magbigay ng mas kumpletong data breach notification report at maglaan ng identity insurance sa mga naapektuhan. Dapat din daw ipaalam sa mga user kung isa sila sa apektado at magpatupad ng programa sa Pilipinas para madagdagan ang kamalayan ng mga Pilipino sa identity theft at sa phishing. Mga kapatid, ihanda ang inyong mga payong sa ulang dala po ng localized thunderstorms sa gabing ito. Malalakas sa ulan po ang mararanasan simula kaninang hapon po sa ilang lugar sa Metro Manila, Nueva Ecija, Quezon at Rizal. Maaari namang magkaroon ng kalat-kalat na ulan sa Palawan, ARMM, Soc-Sargent at sa may Zamboanga Peninsula. Dulot po ito ng Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin mula Hilaga at Timog. Inaasahan namang mararamdaman na po ang epekto ng amihan o yung malamig na hangin mula sa Iberia sa katapusan po ng buwan. Pero maiba tayo mga kapatid, ang eleksyon daw sa Pilipinas parang pelikula, may aksyon, may drama at syempre may comedy. Karamihan daw sa mga patawa, mga nuisance candidates. Pero panahon na nga ba para seryosohin natin sila? At sino nga bang totoong joke sa eleksyon? Mamaya na tumawa, manood muna ng Word of the Lord. Eleksyon na naman. Bagong muka with new organization. I breathe the same air. Nagkalagayan. Laban, people power. Nuisance, tao, bagay o pangyayari na nakagugulo, nakabubwisit o nakayayamot. Nuisance? Eto ba? Si 16th President at ako ay isa lang. Bagong leader sa henerasyon. Awasin ni, watch me. At nagmamando dito mga foreigners. God, these foreigners. All the nice things that I have seen in so many nice countries, we will apply it here. Pero versus yung mga mambabatas na pumirma para patawan pa tayo ng karagdagang buwis. Ang paglilingkod bayan ba eksklusibong prerogatibo lamang ng mga may pera, ng mga kilala? I cannot mention already my platforms because the more you know, the more you forget. Wala na ko inintindi, kundi ang mga alaga kong aso. I am the next president! Hindi ba, para maiba naman, Diyos ko, just this once, hindi ba pwedeng bumoto tayo ng relihiyoso? Ama,
dumating na ang oras. God has a plan for each and every one of us. Hindi ako pare, ako po'y driver, nautusan ng Diyos. Ang tawag sa akin, mensahero. Yung mga may kakaibang katangian. Itong 888, infinity na ano to, yung kaligayahan kumbaga. O yung papanig sa Pilipinas, laban sa China. Your vile China, you are the fortress shall be abandoned. Sanang Spratly Island, kami ang may jurisdiction upon reconstitute of 01-4 protocol. Yung merong malasakit, kunyari sa kuryente. Kada poste may safety switch. Ang magpapatay na lang yung kung sino yung walang trabaho doon, di ba? Yung mga may malasakit para sa ating mga anak. Ang mga walang kwentang laro tulad ng Dota at COC. Yung nag-aalala para sa Mall of Asia. 2020, MOA, scientists are saying MOA will be submerged. We have the Marine Sea Gate affecting 50 million people for the next 3 generations. Yung may gustong ibigay sa atin pero secret muna. May mga ibibigay kong handog sa mga tao. Yan ay masasabi kong sekreto muna. Yung laging may pag-ibig sa puso. Chris Aquino, kung nanonood ka ngayon, umiibig pa rin ako sa'yo. Balita ko may connection ka daw sa Kemba. Parang hindi pa siya sekretary. At gustong kumanta. Election na naman. Sa 2019, May 13 election. Iboto ninyo ako! O baka gusto natin yung babaeng negosyante o yung tunay na nakakaalam sa tunay na ibig sabihin ng pagtulong sa bansa. Sapat na pong ako ay maging isang Pilipino. Marami pong salamat. Susunod, pagpapatalsik kay dating House Speaker Alvarez, pakanaraw ni Mayor Sara Duterte ayon mismo sa Pangulo. Labanan ni Manny Pacquiao sa American boxer na si Adrian Broner, malapit na raw ikasa. At jackpot sa loto sa Amerika, pumalo na sa $9 million o higit 48 billion pesos. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. Mr. President, I assure you that in this administration is exerting its efforts, ultimate efforts, even utmost, in making more progress to achieve these development goals, not just because it is mandated by the UN, but more importantly because it is for the good of the nation, the Republic of the Philippines. This is why we have made great strides and we remain unrelenting in our efforts to address the root of causes of poverty and hunger, unemployment, corruption, criminality, dangerous drugs, endemic disease, environmental degradations, and climate change. Ito, tignan mo ang Boracay ngayon. Sabi nila bukas mag-inaugurate. I will go to Boracay, but I will go to distribute the lands given to the artists. Di ako masyado. I'm not into sumptuous celebration. But I will go to Boracay to personally distribute the land reform program certificates to the Lungmads, the natives. Binigay ko sa kanya yung entire, the whole of, kasi alam ko pag hindi maubos yan. And Boracay is just a small place. If you allow hotels and every subdivision there, it cannot. It's because a world-class, everybody wants to go there. And if you have a land, it cannot carry beyond its normal capacity in terms of environmental loads and burdens. So, hindi ako pupunta doon. But I'll go someday to, I'm waiting for the Department of Agrarian Reforms to, para sa akin mas importante yan. I am through with dramas and show-offs. I am stuck with my term and I do not have to go politically. I might go there someday, but not just to, ayoko ibandera. Ganda na kasi daw ang Boracay. And I saw the footages sa TV.
And I hope that now that it's clean, it has been eradicated of the bacteria, the huge bacteria there. I hope that the local government, and of course with Roy Simato, who is there, I just talked to him, was asking me a moment ago if I'm going there. I said, no, I'm not. I'll go there for the land distribution of the land reform. The Philippines remains firm in preserving our diplomatic relations with our traditional allies and the international community as long as it is constant with our national interest. It is under this paradigm that we continue to do our part in global cooperation against the universal problems that plague our world today. Let me thank President Ramos again for his wisdom and for his inspiring thoughts conveyed to our people, especially our youth, to take part in achieving the international community's aspiration for lasting peace and sustainable development and a higher quality of life for all. He said, remember that it's not our fault really, even with the present, but we are trying. Nabawasan ang naghaay ng kandidatura ayon sa Comelec, pero dahil daw yan sa pinaigting na voters education. Maaksyon si Patricia Mangune. Iba't ibang pakulo ng mga kandidato at taga-suporta ang nasaksihan sa 5 araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2019 midterm elections. Pero ayon sa Comelec, maituturing na mas maayos ang filing ng COC ngayon kumpara noong 2015. Compared to the last elections, this is not circus-like. You know, I mean, no one who calls himself Lucifer filed for a position. Sa Comelec headquarters, umabot sa mahigit 150 ang naghain ng kandidatura sa pagkasenador. Mas mababa ito kumpara sa 172 noong nakaraang eleksyon. Higit 180 naman ang mga party list. Mas mababa rin sa higit 200 kumpara noon. Usually, midterm elections are really best candidates historically. Also, I think we had a lot of voters education about this, about Nuisan's candidates. Dadaan sa pagsasala ng Comelec ang listahan ng mga naghain ng COC hanggang December 15. It's crucial to have the final list on December 15 because our EMS, in our system, we are going to load the names of the candidates. That is for the printing starting on January. So that's why we have a deadline to cleanse, to decide all nuisance candidates or disqualifications before December 15. Siniguro ng Comelec na magiging patas sila sa gitna ng issue ng umano'y naging special treatment noong maghain ng COC si dating Special Assistant to the President, Bongo. The Comelec has always played fair. It has always been impartial in the performance of its mandate, and this election will be no different. Umaaksyon, Patricia Mangune, News 5. Marami ang nagingit-ngit kasama na ng Comelec sa nangyayari sa party list system sa Kongreso.
Paano mo nga naman tatawaging marginalized ang mga kagaya nila? Si Mikey Arroyo, anak ni Speaker Gloria Arroyo, minsan nagsilbing party list congressman para sa Ang Galing Pinoy, ang party list group na kumakatawan sa mga security guards at mga tricycle driver. Si Congressman Aniceto Bertiz, kinatawan ng mga OFW pero nagmamayari daw ng recruitment agency. O ang bilyonaryong si Mikey Romero, ang pinakamayaman na congressman sa Pilipinas, kinatawan ng grupong One Pac Man. Sa inyo bang pananaw, ang party list system ay tinatag para maging boses ng mga marginalized at underrepresented? Para po maintindihan yan, kailangan tignan ang tatlong bagay. Ang konstitusyon, ang pinakakonsepto ng party list at ang Party List Law of 1995. Sa konstitusyon, hindi po nakalagay na para sa marginalized groups ang party list system. Ang sabi lang ng konstitusyon, ang party list ay proportional representation. Ang bilang ng upuan mo sa Kongreso nakadepende sa bilang ng botong makukuha ng partido mo. 20% ng Kongreso ay ipapamahagi sa party list system. At sa unang tatlong eleksyon, kalahati ng party list seats ay ibibigay sa mga sektor ng manggagawa, urban poor, indigenous communities, women at youth. Dito marahil nagmula ang impresyon na para sa marginalized sectors ang party list system. Kung titingnan po natin ang pinakakonsepto ng party list, hindi po ito sectoral representation sa ibang bansa. Proportional representation po ang ibig sabihin ng party list. Ang isang partido ay bibigyan ng kinatawan sa Kongreso base po sa dami na makukuha nitong boto. Para mas simple, party dahil partidong binoboto at hindi ang kandidato, at list dahil nililista ng partido ang kanyang mga nominado. Sa Israel, ang buong parliament o Knesset hinahalal bilang party list. Ang boto ay para sa partido at ang kabuuang dami ng boto ang magsasabi kung ilang posisyon sa parliament ang ibibigay sa isang partido. Sa Russia at sa Japan, pinaghalo po yung party list at ang first past the post or winner-take-all system. Ganon din po sa bansang Germany at sa New Zealand. Parang sa Pilipinas din. Gaya nga ng sinasabi sa konstitusyon, nung tatlong unang eleksyon, inappoint pa ng Pangulo ang sectoral representatives sa Kongreso. Pero po noong 1995, pinasa na rin ang party list law o ang RA 7941. At dito po, marami ang nagbago. Sa batas kasi na ito, ang party list system ay ginawang sectoral representation. Sabi ng batas, ito ay paraan para bigyang boses sa Kongreso ang mga marginalized at yung mga underrepresented na sektor. Sinigunduhan po yan ng Supreme Court noong 2002 sa isang ruling. Ang sabi ng Korte, ang mga nominees ng party list ay kailangang bahagi ng isang marginalized group. Ito raw ay naayon sa konstitusyon na nagbibigay ng totoong kapangyarihan sa taong bayan. Pero gaya ng minsang nangyayari, nagbago ulit ang isip ng Korte Suprema. Noong 2013, sinabi naman ng Korte Suprema na hindi pala kailangan na para sa marginalized sector ang party list. Katunayan, hindi kailangan kinatawan ng kahit anong sektor ang isang party list. Ganon din po yung nominee. Hindi siya kailangan bahagi ng isang partikular na sektor, hindi rin siya kailangan maging mahirap o maging marginalized. Ang sabi ng Korte Suprema, ang party list system ay simpleng proportional representation ng anumang grupong gustong tumakbo para sa Kongreso. Yun lang. At hanggat hindi muling magbago ang isip ng Korte, halos kahit sino ay pwedeng tumakbo sa ilalim ng kahit anong party list. Kumpiyansa ang Malacanang na mananalo ang senatorial candidates ng administrasyon. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, malaking bagay ang popularidad ng Pangulo. Pero hindi lang naman daw dito aasa ang mga pambato nila. They have their own credentials to speak of. I think they will meet the standards. Tutol naman ang palasyo sa panukala ni Senador Sherwin Gatchalian na kasuhan ng nuisance candidates. Nasa kapangyarihan naman daw ng Comelec na salain ng mga kandidato. I agree with the Comelec. You cannot just disqualify people on the basis of just because they are not rich or they're not known. There has to be a basis. Aksyon abroad, nasabat ng mga pulis sa Espanya ang higit 1 toneladang illegal na drogang hashish sa drug bust sa dagat. Sa videong ito ng Spanish police, makikita ang pagtalo ng ilang otoridad sa bangkang sinasakyan ng mga umunoy drug smugglers. Tinutukan ng baril ang mga nasa bangka, saka ininspeksyon ng mga packages na naglalaman daw ng kontrabando.
Bukod sa illegal na droga, na-recover din sa mga suspect ang mga armas, 5 ship vessels at ilang sasakyan. Umalo na sa halos $900 million o higit 48 billion pesos ang jackpot prize sa Mega Millions Lotto sa Amerika. Ito na ang pinakamalaking jackpot prize sa kasaysayan ng Global Lottery. 1 out of 300 million lang ang chance ang makuha ang jackpot at noong nakaraang taon pa huling may nanalo. 6 na numero ang kailangang tamaan mula sa 70 pagpipilian. Bukas nakatakda ang draw. Sir, are we expecting more revamp in the cabinet? Yung mga who will replace who? May mga... Well, there has to be replacement because there are positions to be vacated. I have already appointed si Rolly Bautista ng Army. Yes. Now, the reason for my penchant in appointing military officers or ex-military officers, I have said it several times, it is not to condemn or belittle the bureaucracy, but up there, sa itaas, I don't mind how they perform down. As long as I have wonder, kapag sinabi ko na gawain mo yan, gawain mo. And I had a very bad experience with a certain department. True to what I said, I had to argue and debate with them for 2 days until I got mad. Talagang for the first time na uminit talaga yung ulo ko. Sabi ko na, ito na ang gawin eh. You know, kasi yung pera ng national government are supposed to be neutral. Hindi mo pwedeng i-devolve yan sa mayor kasi gagamitin niya ng politika, sabihin niya, galing ito sa akin. And that to prejudice or put advantage to the other candidates, which is not a good example of democracy. Pati yung ibang mga mayor, gusto nila ng bodega nila, doon ilagay i-preposition ng mga goods na relief in case of crisis. I objected to that again kasi una, well of course, hindi sila. May mga tao na may experience as mayor for 23 years, ganun nga. And I hate, in my years, I never claimed any right over ₱1 sa... Sabi ko, kayo lang, it's your, you give it directly. You call the mayor, the councilor, vice mayor, barangay captain. O ikaw ang magbigay, then they make sure that the persons receiving are truly the beneficiaries. Kaya kung mayor lang, tawagin lang niya yung tao niya. So we the vice mayor on everybody. And it is not a good practice. You play politics with man. Sinabi ako, tapos na ako sa politika. I cannot run again, so I'm not into politicking. And besides, I've never done it when I was mayor. Delikadesa. Kinumpirma ng Pangulo ng anak niya na si Davao Mayor Sara Duterte ang may pakana ng pagpapatalsik kay Congressman Pantaleon Alvarez bilang House Speaker. Sa kanyang talumpati sa isang event sa Maynila, nagbabala siya na dapat mag-ingat laban kay Inday Sara. Kahit daw kasi nasa Davao, kaya raw niyang kumilos at maapektuhan ang mga pangyayari sa Kongreso. Be careful with that woman.
She can oust even a speaker. She operated in Davao. Babae ito, ha? She operated in Davao as mayor. Tira mo nangyari sa Congress. O di, natanggal si... For one simple, maybe, si Bebot naman, he's a close friend of mine. I will support him. Pero siguro, I can also impeach him, referring to me. Para sa atin, wala yan. Wala yung politiko. Bakit mo ako impeach? Kaibigan tayo. Sinda yung maneuver niya. Kaya pati ako, pag naisahan ako niya, baka makudita pa siya, ang hunta ako ang naiwan sa labas. Isang regional health unit ang itatayo sa Marawi City. Pinirmahan ng Makati Medical Center Foundation, Marawi LGU at Philippine Army ang Memo of Agreement para rito kasabay ng groundbreaking ng proyekto. Inaasang maseserbisyo nito ang nasa 1,500 pamilya. Magtutulong-tulungan naman ng Alagang Kapatid Foundation, Metro Pacific Investments Foundation, One Meralco at Maynilad sa pagbibigay ng serbisyo. Sa Sports Center sa Aksyon, 90% done. Ganyan inilarawan ni WBA welterweight champion Manny Pacquiao ang nilulutong laban niya sa American boxer na si Adrian Broner. Ayon mismo kay Pacman, posibleng gawin ang laban sa January 12 o 19 sa susunod na taon sa Las Vegas. Sa susunod na linggo na magsisimula na raw ang kanyang training. Mas bata ng 10 taon si Broner kay Pacman at may record na 33 wins, 3 losses, 1 draw at 24 knockouts. Kung manalo si Pacman, hindi malayong matuloy ang rematch nila ni Floyd Mayweather Jr. na pinaplanong gawin sa May 2019. Sa tingin mo, Bok, kung kakalabanin ng isang ama ang kanyang 2 taong gulang na anak sa lip sync battle, sino kaya magwawagi? No question doon eh. Mas cute yung isa eh. Pero sa video ito, Hindi, si cute Baby. Si Baby naman ang nanalo. Hindi nagpatalo si Baby Myla sa kanyang daddy sa pag-lip sync ng Maroon 5 hit na Girls Like You. Sa huli, si Myla ang nagwagi sa puso ng mga nakapanood ng netizens. Sumabot sa 2.2 million ang views sa video sa Facebook. Tama ka. Mas cute nga yung bata. Pero bakit naman si Daddy mag-post sa Facebook na nakatapis lang siya? Pinapakita niya yung kanyang... Okay, never mind. At yan ang mga Aksyon balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Edwin Gao. Ako naman si Lucy Cruz Valdez. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, Aksyon.